Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Maaari na pong makaupo ang bawat isa. Good morning, church! Ayan. Dapat ganun, yung mabilisang ano. Good morning, church! Ayan. Okay. Ako po, masaya po talaga ang umaga ko ngayon. Masaya po ang linggo ko ngayon. Sapagkat nandito po ako ngayon sa harapan ninyo na magaling na ang pigsa. Amen! Palakpakan naman natin yung Lord. Di ba? Sabi ko sa inyo last time, kung ang Diyos may pakialam sa pigsa ko, may pakialam din ang Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ninyo. No? Salamat po sa mga tumulong sa akin para gumaling. Special mention, Tita Lota. Salamat sa ointment na iyong binigay na nakatulong talaga. Ano po? So last week po kasi talaga I am in pain habang nagpipreach dito. Pero glory to God. Ako po ay magaling na. Hinihintay ko na lang na humilom yung sugat talaga. Okay po. So, this time we will have, we will listen to a special message, mga kapatid. No? And I do believe this is something that we should be really concerned about bilang isang mananampalataya. Dapat may pakialam tayo sa bagay na ito. Dapat iniisip-isip natin to. At dapat, higit sa lahat, no, ginagawa natin to sa ating buhay. However, bago tayo dumako sa ating mensahe sa umagang ito, no, pwede bang imbitahan ko ulit yung bawat isa na tumayo? Tayo ka, tayo. Ayan. Alright? Tapos sa mabilis na paraan, pwede ba yung mga nakaupo dito at nakaupo dito, mag-meet kayo sa gitna, tapos magkamayan kayo, kamustahin nyo yung isa't isa, no? Or sabihan nyo ng good morning. No, kasi mahirap pag nagkamustahan, no, pag tinanong mo kamusta, tapos nagkwentuhan kayo, mahirap. No? Good morning na lang, no? Sige po, go. Puntahan nyo po. Yan. Tapos magandang umaga, good morning, kamayan nyo po ang isa't isa. Amen. Yan. Okay, amen. Alright. Yes. Good morning. Welcome to our church. Masaya po na nandito kayo ngayon. Amen. Na tayo ay nagsasama-sama ngayong umaga. Yes. Amen. Good morning. Okay, pagbalik niyo po sa upuan niyo, tayo pa rin kayo. Siyempre, kailangan pa bang i-memorize yan? Sa umagang ito, hihinga po tayo ulit. Pero this time, medyo naging high-tech na ako ng konti. Yan. May video tayong susundin. Okay? Para hindi boring, pa iba-iba, no? Okay, so sundin natin tong video na to. No? Pag sinabing inhale, i-inhale ka. Hanggat hindi sinasabing exhale, i-hold mo muna. Tapos tsaka ka mag-exhale. Okay? O, sige. Asa yung video natin? Ayan. O, wala pa, ha? Ayan. O, i-hold nyo talaga. Susundin nga natin eh. Inhale. Kung sa pag-inhale nyo may sumamang sipon, wag nyo lulunukin, ha? Exhale. Dahan-dahan lang, ha? Isa pa. Inhale. Exhale. Ayan. Isa pa. Tatapusin natin yan. Ano yan eh? 3 hours? Huwag niyong ibubugas ang mukha ng katabi niyo, ha? Daan-daan lang. Parang hilik na yun, ah. Last 2 na lang yata yan. Last 2 hours.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Amen. Sige po, maaari na pong makaupo ang bawat isa. Amen. So I hope dun sa inhale, exhale ninyo, no? Medyo nailabas nyo yung mga bagay. Alam nyo, ang sarap huminga. Na po, ang sarap po talaga huminga, lalo na pag nakapag-toothbrush ka na, nakapag-almusal ka na, ang sarap po talaga huminga, no? Because yung paghinga ay sign ng buhay. Na po, and yung buhay binigay sa atin yan ng Panginoon, dapat po natin yan pasalamatan. Kahit anong mangyari dyan, God will help you to overcome yung mga bagay-bagay na pagdadaanan mo sa buhay mo, no? So now, again, going back, ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga na to, reflection of a true disciple. Ano ba ang nakikita sa'yo ng mga tao sa paligid mo? No po? Kasi, ang daling sabihin, Kristiyano ako. Di ba? Ang daling sabihin, no? Kristiyano ako. Sabihin nyo nga, Kristiyano ako. Isa pa, 1, 2, 3, go! Yes, ang daling sabihin. In a second, masasabi mo, Kristiyano ako. No? However, the question is, does it shows in your life? Nakikita ba to sa kilos mo? Nakikita ba to sa pamumuhay mo? Nakikita ba to sa mga sinasabi mo? Okay? Kasi kapag nagsalita ka na, involved na dyan kung anong iniisip mo, kung anong nararamdaman mo, lumalabas sa bibig mo. Alright? That's why, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, bilang isang mananampalataya, itong pag-uusapan natin ngayong umaga na to is something that we should be concerned about. Okay? Sapagkat, yes, madaling maging Kristiyano. Kasi nga, tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Alam nyo, kung bakit ang daling maging Kristiyano? Because God is so gracious. He made it easy. Para nang sa ganun, yung mga bata, yung may mga sakit, yung mga hindi masyadong nakapag-aral, yung mga nakapag-aral, madali nilang maiintindihan yung salita ng Panginoon, yung gospel, yung mensahe na minahal ka ng Panginoon, namatay para sa iyo ang Panginoon, pag tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, mapupunta ka sa langit. Ganun kadali, ganun ka-easy. Alright? Because God intentionally made it that way. So pag pumasok ka sa pananampalataya, pag tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you will become a Christian. Pero, becoming a Christian is one thing, becoming a disciple is another thing. Pag sinabi kasing disciple, sinusunod niya talaga lahat ng sinasabi ng master niya. Alright? And bilang isang mananampalataya, our goal is to become a disciple. No po? Tagasunod ni Kristo. Sumusunod kay Kristo. Yun yung ibig sabihin ng disciple. Follower of Christ. Mga kapatid. That's why it is very important na tanungin natin yung sarili natin na tayong mga mananampalataya, individually and as a church, maging concerned tayo. Yung pagiging disciple ba? Yung pagiging tagasunod ba ni Kristo nagre-reflect sa buhay ko? No? Now, for us to understand kung bakit mahalaga yung reflection, it is something that becomes your trademark. No? It is something that becomes your trademark. Halimbawa, pag sinabi kong Coca-Cola, anong naiisip nyo? Ano po? Soft drinks. Tama, no? Kasi trademark na nila yan eh, di ba? Minsan kung papipiliin ka, Coke, RC, o tawag dito Pepsi, anong pipiliin mo? Coke. Di ba? Kasi parang pag Coke, parang social pag Coke. No, pag mga RC, pag wala ka ng masyadong budget. Di ba? Kasi mura, tas sobrang tamis. Tas hindi ganun kasarap. Alright? So pag papipiliin ka talaga, Coke. So parang ang epitome ng mga soft drinks, Coca-Cola. Yan, di ba? Parang ganyan, no? Eh pag sinabing Colgate, toothpaste, hindi close up, ha? Kasi pabili po Colgate yung close up. Magkaiba yun, no? Pag sinabing Colgate, toothpaste, no? Kasi trademark nila yan eh. Apple. Fuji? Hindi. Fuji Apple. Hindi. Ano? Cellphone, gadget, iPhone, no? Yan, no? Computer. Kasi trademark nila yan. Pag sinabing Toyota, yan, kotse, okay? Eh pag sinabing Rolex, watch, di ba? Relo. Pag may Rolex ka naman talaga, no, parang gagayan-ganyan ka, no? Pag sinabing Gucci,
bag. Yan, di ba? So itong mga binanggit ko sa inyo ng mga company or mga product, mga kapatid, bakit ang dali nating ma-identify? Kasi nare-represent talaga nila, alright, ng kumpleto, nare-represent nila ng malinaw kung ano yung product nila. Naiintindihan po natin? Now, bilang isang mananampalataya, the question is, okay, kung titingin tayo sa sarili natin, sino pong may mga cellphone? Yan. Cellphone. Labas nyo po yung mga cellphone ninyo. Tapos, punta po kayo ng camera. Yes po, please po. Sige po. Labas nyo po yung mga cellphone ninyo sa bawat isa. Para participation is the key. Para makita mo yung sarili mo na, part ako dito Andito ako ngayon para makinig. Andito ako ngayon para makita kung ano yung katotohanan ng Panginoon sa buhay ko. No? So, tapos punta ka sa camera, lagay mo sa selfie mode. Siyempre, pag naka-selfie mode yan, ang makikita mo diyang muka, ikaw. May mga yung gwapo ang ganda. Yan, ganyan, no? The question is, as you can see your reflection, sige po, tignan niyo po yung reflection ninyo. Ano kayang nire-represent ng reflection na yan? Okay? Is it reflecting na, ito, disipulo talaga to ni Jesus. Ito, mapabahay, mapa-school, mapa-work, mapakahit saan, makikita mo talaga, Kristiyano siya. Alright? Or, as you see your reflection, no, ang nakikita mo is yung beyond sa reflection na yon, na alam mo that there is something, no, beside sa nakikita mo sa harapan. Naiintindihan po natin? Ano kaya yung totoong nare-reflect ng buhay mo bilang isang mananampalataya individually, or eto na lang sa church, ano kaya ang nare-reflect ng simbahan na ito, okay, around us, or kapag may mga bisita tayong pumupunta dito, mga kapatid? That is a very important question because what are we supposed to be known for? Okay? Paano ba talaga tayo dapat nagre-reflect sa iba? Alright? We are not people pleasers. We are not people pleasers, but it is very important that we reflect Jesus sa buhay natin. Bakit? Kasi sabi sa Matthew, let your light so shine before men so that they can see your good works and glorify your Father. No? Bakit kailangan mo mag-reflect? Bakit kailangan mo mag-ilaw? Kasi para makita nila yung difference ng isang taong nananampalataya sa Panginoon, alright? At yung tao na walang Diyos na pinapanampalatayanan, and pag nakita nila yung difference, makikita nila na it is better to worship God, to have faith in God, than to have no God at all. Okay? So, ibig sabihin, we are representing Jesus. That's supposed to happen. No? Kasi nga, kapag tinanong natin, no? Pag tinanong natin yung isa't isa, paano ba masasabi na Kristiyano ka? Okay? Yung iba sinasabi, pag di ka na naninigarilyo, Kristiyano ka na. Okay? Yung iba naman sinasabi, kapag hindi ka na manginginom, Kristiyano ka na. Okay? O kaya naman kapag wala kang ginagawang immoralidad, Kristiyano ka. So basically, most of the time, kapag tinanong mo yung isang mananampalataya, alright, kung ano ang pagiging Kristiyano, ang sinasabi niya yung puro bawal. Bawal, 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 bawal. Kaya maraming tao, alright, ang tingin nila sa pagiging Kristiyano, maraming bawal dyan, boring, bawal eh. Ang daming bawal. Okay? Kaya ayoko na lang maging Kristiyano kasi ang daming bawal. Alright? But the truth is, yeah, partly it is true, okay? But mainly, bakit hindi mo gagawin yon? Dahil hindi lang basta bawal. Okay? Because you are following Jesus Christ at hindi niya ginagawa yung mga bagay na yon. Naiintindihan po natin? Ang tinitignan natin, yung buhay ni Kristo. At dahil disipulo tayo ni Kristo, ang example, ang landasin na susundin natin is kung paano namuhay si Kristo. At kung titignan mo, yung buhay ni Kristo, makikita mo na yung mga nabanggit natin kanina, hindi niya yun ginawa sa buhay niya. Okay? So pag tinanong ka,
Ano ba ang pagiging Kristiyano? Ang pagiging Kristiyano ay pagsunod kay Kristo. Becoming a follower of Christ. Yan yung pagiging totoong Kristiyano, mga kapatid. Hindi lang ito basta bawal. No? So, ba't ka Kristiyano? Kasi bawal. Ano yun? Hindi ganon. Bakit ka Kristiyano? Kasi sumusunod ka kay Kristo. Pag tinanggal mo yan, okay? Pag hindi mo alam yung katotohanan na yan kung bakit ka Kristiyano dahil sumusunod ka kay Kristo, hindi mo alam kung bakit ka Kristiyano. Okay? Bakit ka Kristiyano? Kasi nakasanayan lang namin. Nakita ko sa parents ko, ganun yung ginagawa nila. No? Kaya ang bilis mong tumalikod. Okay? Pero kapag alam mo na bakit ka Kristiyano, kasi sumusunod ka kay Kristo, yung pananampalataya mo, nakaangkla kay Kristo. Ngayon, paano nga ba talaga ang meaning or paano nga ba talaga maging Kristiyano? Alam niyo po, there is a trivia here. No? The word Christians appears only 3 times in the Bible. 3 beses lang po. 3 beses lang pong lumabas yan, yung word na Christian sa Bible. And it all started sa Book of Acts, doon sa Antioch, Syria. No po? Ang literal meaning po ng Christian, alright, doon sa time na yon is follower of Jesus Christ. Because of their behavior, activity, speech, and yung Christ-likeness nakikita sa buhay nila. Kaya nga in Acts chapter 11 verse 26, sabi diyan, no, and the disciples were called Christians first in Antioch. Alam niyo po, during that time, yung term na Christian, hindi po yan something good. Kasi nga, di ba si Jesus Christ, ang pinalabas ng mga religious leaders, si Jesus Christ ay parang kulto. Peke siya, ganito, ganyan. Nilalayo niya yung mga tao sa tunay na pananampalataya. Pero ang totoong concern ng mga religious leaders is inilalayo ni Kristo yung mga tao sa turo ng mga religious leaders. Kasi hindi na nila makokontrol yung tao kapag hindi na sila naniwala dun sa mga tradisyon na tinuturo ng mga religious leaders. So now, itong mga tao na to, kapag tinatawag nilang Kristiyano, yung mga sumusunod kay Kristo, para itong insult. Para itong insulto. Para itong pang-aasar. Okay? Kaya pag tinawag kang Kristiyano that time, yan, Kristiyano yan eh. Kasi sinusunod niya yung si Jesus Christ, yung pinako sa krus. Ganon. Tapos ginagawa nila yung mga ginagawa ni Jesus Christ. Okay? Dapat dyan, pinipersecute eh. Kaya sila tinawag na Kristiyano. Pero kahit ganon yung connotation, negative, still, the fact remains. Yung katotohanan nananatili na kung bakit sila tinawag na Kristiyano, kasi nakita sa lifestyle nila yung buhay ni Kristo. Kaya nga kung papansinin ninyo, they were called. Ang nakalagay dyan, they were called. The disciples were called Christians. Hindi nakalagay dyan, the disciples called themselves Christians. Okay? Hindi sila yung nag-identify ng sarili nila. Alam nila yung identity nila. Tagasunod sila ni Kristo. Pero dahil malinaw na sinusunod nila si Kristo, yung mga tao sa paligid nila ang tumawag sa kanila na Kristiyano. Alright? Hindi nila ininsist sa mga tao, oy, simula ngayon, Christians na tawag sa amin ha. Tawagin nyo kaming Christians ha. Hindi ganon. Yung mga tao, all of a sudden, kasi ginagawa nila yung ginagawa ni Kristo. Namumuhay sila kagaya ni Kristo. Hindi sila natatakot kagaya ni Kristo. Nagpapatuloy sila kagaya, Christian yang mga yan. Okay? Yun po yung nangyari. They were called Christians. Hindi nila tinawag yung sarili nila na Christians. Gaano kahalaga yung sense na yan? Gaano kahalaga yung sense na yan?
Ganito po kahalaga yung sense na yan. Okay? Kanina sabi ko sa inyo, it's easy to say that we are Christians. Okay? So ito yung sense na yan. Ikaw, tayo, tinatawag natin yung sarili natin na Kristiyano, Kristiyano ko, Kristiyano ko, Kristiyano ko. The question is, nakikita ba ng mga tao sa paligid ninyo na Kristiyano ka talaga? Nakikita ba sa loob ng pamilya mo na Kristiyano ka talaga? Alright? Nakikita ba sa trabaho na Kristiyano ka talaga? Nakikita ba sa school na Kristiyano ka talaga? Okay? Kasi, mahirap kapag ganito, tinatawag mo yung sarili mo, Christian ako, Christian ako, Christian ako. Tapos may nakarinig sa yung kapitbahay mo, ay, Christian ka pala? Hindi halata. Okay? Yung mga ganyang bagay, mga kapatid. But let me tell you this. Okay? Hindi sa lahat ng oras, kapag ipinapakita mo yung pagiging Kristiyano mo, maganda yung feedback ng tao. Okay? Kasi may nabibless dahil Kristiyano ka, pero may mga kumukontradict din dahil Kristiyano ka. But the fact remains, whether mag-agree sila sa'yo or mag-contradict sila sa'yo, dapat nakikita nila sa buhay mo na ikaw ay mananampalataya. Ikaw ay mananampalataya. Halimbawa, sample na lang. Okay? Sample na lang. Sa bahay, punta ka sa bahay. Natapos mo na yung mga gawain mo sa bahay. Natapos mo na yung mga responsibilidad mo sa bahay. Tapos mag-church ka na. Okay? Tapos ang sasabihin pa rin sa'yo, church ka ng church. Church ka ng church. Di ba? Bakit ba church ka ng church? Bakit ba hindi mo na lang ibuhos lahat dito sa bahay yung gagawin mo? Ay, hindi po kasi ine-exercise ko po yung pananampalataya ko. Ito po ay paglilingkod ko kay Kristo. Kaya nga tinatapos ko na lahat ng responsibilidad ko sa bahay. Para malaya po akong makakapag-church. Okay? Okay? So, Kristiyano ka pa rin, tama pa rin yung ginagawa mo kahit kinokontradict ka nila. Pero, pwede rin yung ganito. Tinapos mo na yung mga gawain mo sa bahay, tas mag-church ka. Ay, aalis na po ako, mag-church. Sige, ingat ka. Mag-enjoy ka sa church kasi, alam mo, patuloy ka lang dyan sa church. Kasi grabe yung epekto sa'yo. Tinatapos mo muna yung gawain mo dito sa bahay. Grabe talaga. Nakikita nyo yung dalawang sitwasyon? Pero both, contradicting or agreeing, you are showing that you are a Christian. So, again, mga kapatid, you must show that you are a Christian, whether they agree or they disagree to you. Naiintindihan po natin? Because someday, by God's grace, and continue to pray for them, they will understand what a Christian really is. Or bakit nagagawa mong isakripisyo yung mga bagay-bagay? O bakit nagagawa mong mag-extra effort sa mga bagay-bagay? Because of your faith in Christ. No? So, sa ating mga mananampalataya, sana, as we live our life, eto rin yung mangyari. Your kapitbahay called you Christian. Your classmate called you Christian. Your workmate called you Christian. Even hindi nila alam na Kristiyano ka. Okay? Or dahil hindi mo naman sinasabi, pero nakikita sa gawa mo. Alam mo, siguro pwedeng ganito no? Habang nagtatrabaho ka, ganyan-ganyan, lagi nilang nakikita ka, nagpe-praise and worship ka habang gumagawa ka, ganyan-ganyan. Okay? Tatanungin nila, "Uy, Christian ka ba?" "Ay, oo, Christian ako." "Oh, kaya pala ganyan ka." Di ba, ang sarap nun? Ang sarap ng ganong pakiramdam. So hopefully, ganyan yung mangyari sa atin. That's why it's very important na maging concerned tayo sa reflection ng pagiging Kristiyano natin. Kasi nowadays, in reality, mga kapatid, ang dami-daming tumatawag sa sarili nila na Kristiyano. Ang dami-dami. Pero, napaka-contradicting nung pag-uugali, napaka-contradicting nung character, napaka-contradicting ng mga ginagawa nila sa buhay. Okay? Ang tawag natin dyan, famous Christians. Okay? Parang
sa panahon kasi ngayon, in this modern times, okay, parang pag sinabing famous Christians, ganito na lang eh. Okay? Ano bang ibig sabihin ng famous Christians? They're step-by-step departing. Hindi ko po alam ba't nandiyan yung picture ko. Si Leanne po yung gumawa ng PowerPoint na yan. Makakaganti rin ako someday. Okay? Right? Joke lang po yung gaganti. Okay? So ito na nga, pag sinabi kasi nating famous Christian nowadays, hindi po ito something na maganda. Kasi meron na lang famous na parang perspective yung mga tao towards Christianity. Later on, iisa-isahin natin yan. But the truth is, they are step by step departing from the teaching of the Word of God. Ito yung mga klase ng tao na nagsasabing, I love you, Christ, but not really obeying Jesus' commands in their life. No, mahal ko ang Panginoon. Hindi ko naman nakakalimutan ng Panginoon. Okay? Pero, hindi ka makakakita ng kahit anong trace ng obedience sa buhay nila kay Kristo. Ano yung usually na example ng pagtingin sa isang Kristiyano ng mga ganitong klaseng famous Christian? Kaya nyo intellectual or knowledgeable. Pag sinabi daw na Christian, kailangan intellectual or knowledgeable ka sa salita ng Panginoon. But let me tell you this, knowledge is not equal to spirituality. Okay? Knowledge is not equal to spirituality. Kagaya na lang ng mga Pariseyo sa Biblia, yung mga religious leaders sa Biblia, pag nabasa po ninyo, ang tatalino nila, pero hindi kita sa spiritualidad nila. Okay? Pangalawa, active in ministry. Wow! Diba? Yung laging nasa church, yung laging nagbo-volunteer. Well, don't get me wrong everyone here, I will encourage you as your pastor, I will encourage you to serve God. Okay? Blessing kapag naglingkod ka sa Panginoon. Blessing kapag nagbigay ka ng oras para ma-involve sa isang ministry for the glory of God. But then again, hindi nito mako-cover up kung ikaw ba ay tunay na disciple. Bakit? Kasi maraming tao ngayon, multiple tasks pa yung ginagawa nila in a week sa ministry, pero yung buhay nila malayo sa Panginoon. Okay? Yes, we encourage you to do ministry, but it should not be that way. Na ang concern mo na lang, ministry, wala ka ng concern sa intimacy mo sa Panginoon. Wala ka ng concern sa oras mo sa Panginoon. Alright? Number 3, passionate when someone is looking. Okay? Masipag. Okay? Kapag may nakatingin. Halimbawa, ito siguro minsan struggle to ng mga magulang sa bahay. Pag sa church, masunurin. Pag nasa bahay na, hindi na mautusan. Okay? Minsan mas sinusunod pa si leader kaysa kay mother. Okay? Sinusunod pa si leader kaysa kay mother. Sinusunod pa si discipler kaysa kay father. Di ba? May mga ganyan no? Ay, masipag ako sa church kasi gusto kong ma-impress yung leader ko sa banda. Yan, para mga ganyan. O kaya, susunod ako sa church kasi gusto kong ma-impress yung leader ko sa production. Mga ganyan-ganyan. Tapos pag uwi ng bahay, ano ba, pagod ako sa ministry. Di ba? Minsan dito nagbo-volunteer pa, nagkainan yung team. O, sino maghugas? Ako na po. Wow! Lakas! Pag nagtanong kaya yung nanay niya sa bahay, sino maghugas? Naiintindihan natin? Minsan passionate lang pag may nakatingin. And that's not real disciple. Okay? Ano pa? Number 4. Christian for a long time. Christian for a long time. Kristiyano ako kasi ang tagal ko na nag-church. Nauna pa nga ako dyan sa nagpipreach dyan ngayon Okay? No. Your time in the church, mga kapatid, that's no significant, pero wala kang significant change sa buhay mo, that's not being disciple. Mga kapatid, kaya kung mapapansin nyo tong 4 na to, kaya nga famous Christian nung tawag sa kanila, kasi tignan nyo, lahat yan panlabas lang. Kung titignan nyo, lahat yan panlabas lang. Okay? Pakitang tao lang. Pakitang Kristiyano lang sa harapan ng ibang Kristiyano.
Pero kapag wala nang nakatingin, ano kayang klaseng buhay meron sila? Kaya nga tignan niyo yung sabi ni Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi, he is promoting another religion. Pero bakit kaya hindi siya napunta sa Christianity? Ito po yan. Kita nyo ba? Basahin ko na lang po dyan. Ito yung sabi ni Mahatma Gandhi. I like your Christ, sabi ni Mahatma Gandhi, but not your Christianity. I believe in the teachings of Christ, but on the other side of the world, do not. Bakit? It is just many of you Christians are so unlike your Christ. If Christians would really live according to the teachings of Christ as found in the Bible, all of India would be Christian today. Nakita nyo yung halaga na dapat nagre-reflect sa buhay natin yung teaching ni Jesus Christ? Nakita nyo yung halaga na dapat nakikita sa atin yung pagiging totoong mananampalataya? Being a Christian is not just a religion. Uulit-ulitin ko po ito. Okay? Being a Christian is about becoming a follower. Tagasunod. Okay? Sino po, di ba may mga teachers tayo dito, maaaring meron dito, may mga posisyon kayo sa work. What will you feel kung hindi sa'yo sumusunod yung estudyante mo? Di ba? Di ba kapag pasaway yung estudyante, ang daling bigyan ng mababang grade? Hindi ka sumusunod Hindi ka nagpapasa ng activity, hindi ka nagpapasa ng assignment, hindi ka nagpapasa ng project. Di ba ang daling bigyan ng failing grades? Okay? Ganun. Tayo po, madalas, wag na tayong magtaka kung somehow sa buhay natin, Kristiyano tayo, pero yung landasin ng buhay natin failing. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod kay Kristo. Hindi ka sumusunod kay Kristo. Kagaya ng sinabi ni Mahatma Gandhi, Christ is real. Totoo yung turo ni Jesus Christ. It's just that yung mga Kristiyano, hindi mo makita sa kanila, kaya hindi convincing. Ganun kadali yung sinasabi niya. Alright? So, the truth is, mga kapatid, what we do as a believer will impact unbelievers' decision-making if we present Christ and His gift of salvation. Totoo po yan. Kung paano ka mamuhay bilang isang Kristiyano, mag-i-influence kung maniniwala ba, okay, yung mga unbeliever sa sinishare mong gospel. Okay? May relationship po yan. Kaya wag tayo magtaka. Halimbawa, sinare mo yung gospel sa kaklase mo. Sus, di ko naman nakikita sa'yo. Ba't ko tatanggapin yan? Diba? Sinare mo yung gospel sa katrabaho mo. Kaya nga minsan, mga kapatid, eto bakit kaya maraming mga mananampalataya, Lord, gusto ko maligtas yung family ko. Gusto ko maligtas yung mga kapatid ko, gumamit ka ng ibang Kristiyano. Bakit kaya kailangan gumamit ni God ng ibang Kristiyano? Kristiyano ka. Di ba? Ano kayang problema? Bakit ang gusto mong gamitin ni God para maligtas yung pamilya mo, ibang Kristiyano? Okay? Pwede mo namang sabihin, Lord, gusto kong maligtas yung pamilya ko. Gusto kong maligtas yung mga kapatid ko. Gamitin mo ko sa kanila. Pwede naman ganun. Pero bakit hindi mo maipagamit sa Panginoon yung sarili mo para sa pamilya mo? Baka may problema sa loob. Naiintindihan po natin? Kasi, Pastor, di sila naniniwala sa akin. Ba't kaya? Bakit kaya? Naiintindihan po? So, it's very important na umakto tayo ng tama at mamuhay tayo ng tama bilang isang mananampalataya. So, para mangyari yan, mga kapatid, okay? Para mangyari yan, number 1, a true disciple, kailangan natin itong matandaan, becoming a true disciple, number 1, take up your cross daily. Take up your cross daily. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid,
be willing to take the challenge becoming a Christian. Bakit? Kasi nga, dahil ang susundin mo na, yung turo ni Kristo patungkol sa buhay, ibig sabihin magiging contradicting ka sa mundo. Alright? Ibig sabihin, hindi yung way ng pamumuhay ng mundo, ang magiging way ng pamumuhay mo. Magiging iba. Sino po dito naranasan nyo na kumontra sa alon? Okay? Di ba hindi madali? Yung alam ba, sa ilog, yung mga nakaranas maligo sa ilog, pag yung agos, kapag kinukontra mo yung agos, hindi po masaya. Di ba? Kaya nga rin sa flow ng traffic Sa flow ng traffic, bakit bawal ka mag-counterflow? Kasi it will cause accident. Naintindihan po natin? So same thing sa atin. Okay? Bakit kailangan mong i-take up yung cross daily? Because bilang isang mananampalataya, kung naiintindihan mo yung pananampalataya mo, kung ikaw ay totoong disipulo, you will be willing to take on the challenge na magiging contradict ka sa mundo. Hindi mo basta-basta tatanggapin kung ano lang yung nakasanayan ng mundo na pamumuhay. Bagkos magiging iba ka. And dahil nagiging iba ka, it will be hard. It will be hard, mga kapatid. Okay? Kasi marami pong nakasanayan na pamumuhay dito sa mundo na hindi na natin dapat ginagawa bilang isang Kristiyano. Kaya nga in Luke 14:26-27, it says in that verse, a large crowd was following Jesus. He turned around and said to them, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Anong ibig sabihin yan? Pinopromote ba ni Jesus na kamuhian mo yung pamilya mo? Pinopromote ba ni Jesus na tawag dito, na sirain mo yung pamilya mo? Or wag mo nang intindihin yung sarili mo? No, it's not like that. Okay? Ang ibig sabihin dyan ni Jesus Christ, kung sinasabi mong disipulo na kita, ako ang pakikinggan mo. Iaalaw mo ako na ako ang magsabi sa iyo kung paano ka mamumuhay. Naiintindihan po natin? Kasi ganito yan Whether we like it or not, here's the reality. May mga turo yung magulang mo minsan na hindi naman talaga tama. May mga turo yung mga nakakatanda sa'yo na hindi naman tama. Tapos lagi nilang sasabihin, ay makinig ka sa akin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alright? Di ba, halimbawa, anak, ayokong kinakanti-kanti tayo Kapag may nanakit sa'yo, gantihan mo agad. Ayokong binubuli-buli ka. May mga ganyan. Tamang turo ba yun? Mga kapatid. So hindi dito pinopromote ni Jesus Christ na kamuhian mo yung pamilya mo. It's just that, as you follow Him, and as you listen to Him kung paano mo ipapamuhay yung buhay mo, maipapakita mo sa pamilya mo, maipapakita mo sa mga tao around you how to become a real disciple. Pero hindi yun magiging madali. Hindi yun magiging madali. I remember one time, nagkaroon kami ng debate ng tatay ko. Kaya syempre, Kristiyano na ako, tapos ito yung perspective niya sa buhay, tapos sabihin ko, andun na ako sa path ng leadership, nag-aaral na ako sa Bible school, ganito. Ay, pamali yan. Kaya mo bang sabihin yun sa tatay mo? Kaya mo bang sabihin yun sa ay, pamali yan, ganito, ganyan. Pero, eto na, nag-debate na kami. Nag-debate kami, pero don't get me wrong ginagawa ko po yun sa maayos na paraan. Hindi ko po binastos yung tatay ko. Okay? And nung nakita niya, and nung parang napansin ko na walang patutunguhan yung pag-uusap namin, tumahimik ako. Tapos holo pa sa akin, sabi niya sa akin, hindi ko alam kung natatandaan pa to ng tatay ko. Sabi niya sa akin, nak, alam mo, tingin ko naman tama ka It's just that anak lang kita. Sabi niya sa akin, anak lang kasi kita. Parang iba yung dating sa akin. Nagigets niyo po yung ibig kong sabihin na yung anak ko, tinuturuan ako. Something like that. Pero sa akin, okay na yon.
At least na-realize niya na tama. Nagigets niyo po yung ibig kong sabihin? So, again, itong verse na to, hindi nito pinopromote that you hate your family. Ang pinopromote nito, take up your cross, become an example, become my follower. Naiintindihan po natin? Basagin mo yung mga naturo sa'yo before at tanggapin mo yung tinuturo ko sa yung pamumuhay. Kasi yan yung pagiging Kristiyano, mga kapatid. Yan yung totoong term ng pagiging Kristiyano. Okay? Na ang Diyos na, si Jesus Christ na ang magsasabi sa'yo paano mo ipapamuhay yung buhay mo. Nung hindi ka pa Kristiyano, bahala na ikaw. Ikaw ang magsasabi kung ano lang gusto mo sa buhay mo. Okay? Ito lang gusto ko sa buhay ko, ganito gusto kong gawin, ganito, ganyan. Basta masaya ako, o kaya basta wala akong tinatapakan na ibang tao, okay na yon. Pero ang totoo, walang malinaw na direksyon. Alright? Pero nung naging Kristiyano ka na, alright, it is Jesus now who will tell you paano ka dapat mabuhay. Okay? Yung pagtingin mo sa love life, maiiba yan. Bakit? Kasi si Jesus ang magsasabi sa'yo kung paano mo ipupurso yung relasyon. Yung pagtingin mo sa pera, mag-iiba yan. Bakit? Kasi this time, dahil disipulo ka na ng Panginoon, ang Diyos ang magsasabi sa'yo paano mo i-handle yung pera mo. Yung pagtingin mo sa kaibigan, or paano ka kukuha ng kaibigan, or anong klase ng kaibigan, yung dapat kang magkaroon, yung pananaw mo patungkol dyan, mag-iiba yan. Bakit? Kasi si Jesus Christ na ang magtuturo sa'yo kung anong klaseng kaibigan ang kailangan mo. Nagigets nyo po yung punto ko? That's why it's very important na bilang disipulo, nagbabasa ka ng Bible. Okay? Kasi yung pagbabasa ng Bible, hindi lang dahil Kristiyano ka na. Yung pagbabasa ng Bible, para malaman mo paano ka mabubuhay bilang isang mananampalataya. Paano ka mamumuhay bilang isang mananampalataya. Kaya madalas, yung mga Kristiyano daw, pero hindi nagbabasa ng Bible, madalas hindi mo sa kanila makikita yung pagiging Kristiyano. Bakit? Kasi hindi nila alam paano magpaka-Kristiyano. Bakit? Kasi hindi nila alam kung ano yung tinuturo ni Jesus Christ. Hello? That's why it's very important, mga kapatid. Maraming tao ayaw nilang tanggapin si Kristo. Alam niyo ang bakit? Kasi ayaw nila na si Kristo, na yung Bible ang magdidikta kung paano sila mamumuhay. Pero ang totoo, bilang isang mananampalataya, bakit mahalaga yung Bible? Kasi yung Bible mismo ang magdidikta kung paano ka mamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya hindi pwedeng yung mga Kristiyano, walang gamitan ng Bible. Hindi pwedeng ganun. Kapag nasabi mo na yan one time sa sarili mo, tanggalin mo yan, wag mo na ulitin. Hindi mo dapat iniisip yan. Kasi tanging yung Biblia lang ang makakapagturo sa'yo kung paano mamuhay bilang isang mananampalataya. Kapag hindi, ang susundin mong pamumuhay yung nakikita mo sa mundo. Yung nakikita mo sa mundo ang susundin mong pamumuhay. Okay? That's why it's very important that we must follow Christ's command, not the world's demand. Ulitin ko it is very important that we follow Christ's command and not the world's demand. Okay? So, number 1, take up your cross. Take up your cross. Maging iba ka. Okay? Maging iba ka. Alamin mo talaga ano yung gusto ni Kristo sa buhay mo. Okay? Marami nagsasabi, I cannot hear the voice of God. That's true. It's hard. Okay? But, you cannot hear the voice of God if you don't read the Word of God. Ulitin ko you cannot hear the voice of God if you don't read the Word of God. Hindi ka magiging pamilyar sa leading ng Panginoon kung hindi mo alam kung ano yung instruction ng Panginoon sa buhay mo. Mga kapatid. Okay? Kaya kung gusto mo talagang magpaka-Kristiyano, kung gusto mong maging totoong disipulo, kung gusto mong maranasan kung gaano ka-bless ang pagiging isang mananampalataya, mag-umpisa kang magbasa ng Bible. Bakit? Kasi si Kristo totoong nabuhay. Okay? Totoong namatay at totoong nabuhay muli. Saan mo mababasa yan?
Sa Bible. Paano mo masasabi na disipulo ka ni Kristo, hindi mo na nga nakikita si Kristo ngayon eh. Kasi nasa langit na siya eh. Saan mo makikita si Kristo? Sa Biblia. At makikita mo si Kristo sa buhay ng mga disipulo, ng mga mananampalataya na totoong sumusunod kay Kristo. So sa madaling salita, kapag ikaw, tunay kang Kristiyano, tunay kang disipulo, may magbabago sa'yo. Bakit? Kasi ang sinusunod mo si Kristo at hindi ang mundo. Kasi kung hindi ka totoong disipulo, magiging kamukha ka lang ng mundo. Magiging kamukha ka lang ng mundo. Naiintindihan po natin? So, take up your cross daily. Hindi po madaling maging Kristiyano. However, kapag ginawa mo yan, if you take up your cross daily, you take the challenge, blessing will come to your life. Mararanasan mo yung blessing ng Panginoon, hindi blessing ng mundo. Ito yan tignan mo Kapag kamukha mo yung mundo, tanggap na tanggap ka ng mundo. Okay? Kapag kamukha mo yung mundo, uy, si pare, kagaling mo lang ng church, inom ka muna dito. Sige. Ito talagang pare namin na to. Gusto talaga namin tong pare namin na to. Mahal na mahal namin to. Tanggap na tanggap namin to eh. Pero kung ikaw, yung Kristiyano ka, galing kang church, may daan ka nagiinom. Pre, inom ka muna. Ay, hindi pre. Di ako umiinom. Next time, huwag nyo nang yan. Kasi hindi ka nila kayang tanggapin. Bakit? Kasi hindi ka belong sa kanila. Nagigets nyo po yung ibig kong sabihin? Okay? So, saan ka tanggap? Pag nandito ka sa church, dito ako sa church, masaya ako dito sa church. Okay? Kasi dito ako belong. Kasi nandito yung mga kamukha ko. Tignan mga katabi mo. Andito yung mga kamukha kong mananampalataya sa Diyos. Andito yung mga kamukha ko na sumusunod sa Panginoon. Nandito yung mga kamukha ko na umaasa ng blessing sa Diyos. Andito yung mga kamukha ko na ang pinagkakatiwalaan nila magpo-provide yung Panginoon. Andito yung mga kamukha ko na nagpupuri sa Panginoon. Andito yung mga kamukha ko na nagwo-worship sa Panginoon. Bakit? Kasi dito ako belong. Dito ako belong. Naiintindihan po natin mga kapatid? Take up your cross daily. Pangalawa, to become a true disciple, we must love one another. We must love one another. Tingnan mo po ulit yung katabi mo. Kamahal-mahal ba yan? Yes. Kung katabi mo yung asawa mo, yes, kamahal-mahal yan. Sabihan mo nga, I love you. Baka hindi na kayo nagsasabihan ng I love you, mahirap yan. Kung katabi mo yung asawa mo ngayon, sabihan mo, I love you. Yeah, I love you kasi sinabi ni Pastor. Wag naman ganun. Wag naman ganun, okay? Kasi mahal mo siya sa Panginoon, kayo ang pinagsama ng Panginoon at walang makapaghihiwalay sa inyo. Amen? Amen. I love you lang po, walang kiss. Ba't may nagkikiss? Sumisimple. Okay? Mamaya yan sa bahay. Joke lang po Alright? So love one another. Bilang mga mananampalataya, mahalin natin ang mga kapwa natin mananampalataya. Oo. Let me tell you this. Sa church, hindi lahat ng Kristiyano sa church mature. Bakit? Kasi may mga bagong mananampalataya, na nagsisimula pa lang, makikita mo pa sa kanila yung mga pag-uugali nila, yung sa mga kilos nila. Meron naman andun na. Alright? Nasa maturing stage na yung pananampalataya nila, pero still, may mga imperfections pa rin sila. Wala namang perfect May mga mananampalataya naman na kaya mo talagang tingalain yung pananampalataya nila at irespeto yung pananampalataya nila. Hindi rin sila perfecto, pero malinaw mong makikita sa buhay, pananalita, kilos, ugali na sila ay tagasunod talaga ng Panginoon. So, ibig sabihin, we are varieties here. Okay? Varieties of believers. Varieties of believers. Pero, one thing is for sure, lahat tayo, anak ng Panginoon, lahat tayo ligtas, lahat tayo mapupunta sa langit kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Okay? And we must love one another. And kapag sinusuportahan natin yung pananampalataya ng isa't isa,
Yung mga bagong mananampalataya, lalago. Yung mga nandun na sa kalaguan, magmamature. At yung mga nasa maturity na, mas may encourage sila na magpatuloy sa Panginoon. Kaya nga in John 13:34-35, a new command I give you, love one another, as I have loved you. So you must love one another. Bakit? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So, kapag sinasabi natin na tayo ay true disciples, we must love people without criteria. Okay? We must love people without criteria. Hindi yung, mahal lang kita kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, kasi ganyan. Pero pag hindi ka na ganyan, hindi na kita mahal. No. No. Okay? So again, we must love people without criteria. Kapag ginawa natin to, maipapakita natin sa mundo yung halimbawa ng love and grace ng Panginoon sa atin. Kasi you can only give what you have and you can't give what you don't have. So kung nakaka-receive ka ng pagmamahal sa Panginoon, pwede mong ibigay yan sa iba. Kung nakaka-receive ka ng blessing sa Panginoon, maibibigay mo yan sa iba. Naiintindihan po natin, kung nakaka-receive ka ng grace sa Panginoon, maibibigay mo yan sa iba. Okay? But, as we love, okay? Kasi, ito po yan, no? God commanded us that loving people is co-equal as loving God. Kung totoong mahal mo ang Diyos, mga kapatid, magre-reflect yan sa pagmamahal mo sa tao. Okay? Hindi pwedeng sinasabi mo na mahal mo yung Diyos, pero yung pagtrato mo sa tao ay harsh. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Okay? Bakit? Kasi anong sabi ng Panginoon? Kung anong gawin mo sa maliliit na to, ginawa mo para sa akin. So parang sinasabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa mo para sa kapatid mo sa pananampalataya, ginawa mo para sa akin. Naiintindihan po natin? Kaya nga sabi rin ng Panginoon sa Revelation, nung nasa kulungan ako, dinalaw mo ko, nung may sakit ako, inalagaan mo ko, nung nagugutom ako, binigyan mo ko ng pagkain. Tas sabi ng mga mananampalataya, Lord, kailan ka nakulong, tas dinalaw ka namin. Lord, kailan ka nagkasakit, tapos inalagaan ka namin. Lord, kailan ka nagutom, tapos binigyan ka namin ng pagkain. Tas ang sabi ng Panginoong Hesus sa Revelation, kung ano ang ginawa mo sa kapatid mo, ginawa mo para sa akin. Naintindihan po natin. That's why it's very important that because God loved the church, because God loved the believers, you must love the church. You must love the believers. Kaya sila co-equal. No po? Now, if love is very important to God, what does love look like? Okay? What does love look like? Tanggalin po natin, mga kapatid, yung pag-iisip natin patungkol sa love. Okay? Ang pangahawakan natin ngayon, mga kapatid, is yung pagtingin ng Panginoon patungkol sa love. Yung meaning ng Panginoon patungkol sa love. Kasi yung meaning nating mga tao patungkol sa love, love is blind. 'Di ba? Magbulag-bulagan ka pag nagmamahal ka, hindi pwede 'yun. Yan yung pagtingin natin sa love eh. Love accepts. No? Kapag mahal mo, tinatanggap mo ng tinatanggap. Hindi po ganun 'yun, mga kapatid. Makikita natin mamaya na hindi ganun 'yun. Love understands. Okay? Naintindi na lang ng intindi. Hindi po yun ganun, mga kapatid. Love is like this. In 1 Corinthians 13, 4-7, ang sabi dyan, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. And it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Wala po diyang sinabi ang Panginoon, love accepts. Na kapag mahal mo, kahit mali yung tao, tanggapin mo na lang ng tanggapin.
Kapag mahal mo, intindihin mo na lang ng intindihin. No, hindi po yan dyan sinabi. Magiging patient ka sa kanila, pero sasabihin mo sa kanila yung katotohanan kasi mahal mo sila. Naiintindihan po natin? Kaya nga mga kapatid, yung sa LGBT, hindi po tayo dyan agree. Mahigpit po natin yung dinidisagreehan. Mahal po natin yung mga nasa LGBTQ community. Okay? Nire-respeto natin sila bilang tao but we don't agree to what they are representing. Mga kapatid. Kasi sabi nga dito, love is not proud. Ano yung nire-represent nila? Pride. Okay? Love accepts na, eto ko, ganito na ako, kung mahal mo talaga ako, tanggapin mo ko. No, hindi. Kung kasinungalingan yan, kung mali yan, kung totoong mahal kita, hindi ko yan basta tatanggapin, sasabihin ko sa'yo. Naintindihan po natin? So dito makikita natin that love is not blind. Love is actually aware with the truth. Alam ng pagmamahal ang katotohanan. Naiintindihan po natin, mga kapatid. Kaya nga yung issue yung kay Vice Ganda ngayon, oo siguro ang saya nga manood ng Showtime. Pero it's actually a right discipline na kailangan maging maingat talaga sila sa mga ginagawa nila. Kasi sa totoo lang, di ba, ang dami-daming mga netizens na nagdi-disagree. Bakit inano yung Showtime? Ang saya-saya ng Showtime. Showtime number 1. Solid Showtime, mga ganyan. No. Hindi na, ang concern na lang kasi ng tao ngayon yung entertainment, hindi na yung morality. Naintindihan po natin? Doon sila nagagalit kasi yung entertainment hindi na nila mapapanood. Pero because of that, hindi na nila pinapansin yung morality. Di ba? Tanggap na nila. Naintindihan po natin? And that is very wrong. That is very wrong, mga kapatid. That's what real love is. That's what real love is. Kasi ganito yan eh. Kung totoong alam mo yung tao, tapos yung nilalakaran niya, ang dulo ay bangin, di ba gagawin mo ang lahat, magsisisigaw ka. Gagawin mo ang lahat para pigilan siya papunta dun sa bangin na yon. Pero kung hindi mo mahal yung tao, okay, sige, yan yung pinili niyang daan, nire-respeto ko yan, accept ko yung daan na yan, naiintindihan ko yung daan na yan, o sige, tuloy mo yan. Walang pagmamahal dun. Walang pagmamahal dun. Okay? Kaya ganun din sa mga kabataan. Kapag meron kang pinupurso na relationship, tas ang bata-bata mo pa, tas pinipigilan ka, or pinagsasabihan ka, that's love. Okay? That's love. Alam nyo kung bakit ang dami-daming mga tao ngayon? Ang dami-daming mga babae, ang dami-daming mga lalaki na woman hater or man hater. Bakit? Kasi ang aga-agang na-expose sa wrong love, kaya nung tumanda, hindi na naniwala sa love. Nagigets nyo po, mga kapatid? Sabi nila, pag na-experience mo naman, hindi na. Kapag maaga mong pinasok yung pagmamahal nang hindi ka pa mature, nang hindi ka pa handa, marami kang may experience sa love na hindi maganda and ang magiging connotation mo sa love hindi maganda. Naiintindihan po natin, mga kapatid? That's why God wants us to listen to Him when it comes to love. Okay? Now, mga kapatid, if we love God, we must also love people. Love them the right way. Okay? Hindi lang yung basta love is blind, love accepts, love understand. No. Ang panghawakan mong love yung tinuturo ni Jesus. Yung panghawakan nating love yung tinuturo ni Jesus. Kasi kung mapapahamak yung tao tas accept ka lang ng accept, you are accountable to them. Kaya nga nag-share tayo ng gospel, mga kapatid eh. Kaya natin sinishare si Jesus dun sa mga unbeliever. Kahit minsan nire-reject nila tayo, kahit minsan hindi nila tayo pinaniniwalaan, kahit parang mga krung-krung yung tingin nila sa atin. Alam nyo bakit?
Kasi aware tayo na at the end, sa impyerno mapupunta yung mga walang Kristo sa buhay nila. Okay? Kaya very passionate tayo sa ganyang bagay. Pero at the end of the day, sa kabila ng effort natin, sa kabila ng grace ng Panginoon, sa kabila ng pagmamahal ng Panginoon sa kanila, kung magmamatigas yung puso nila and magiging rebellious yung puso nila, they will suffer, they will experience for eternity yung sinasabi ng Bible na impyerno. Because that's the truth, mga kapatid. Kung Kristiyano ka na, kung totoong disipulo ka, maniniwala ka sa blessing ng Panginoon at maniniwala ka sa warning at punishment ng Panginoon. Maraming mga Kristiyano, ang gusto lang nilang paniwalaan, blessing ng Lord. Pag naging Kristiyano ka, maraming blessing, ganito, ganyan, ganito. No. Kapag naging Kristiyano ka, paniwalaan mo rin yung punishment and warning lang, Lord. And dahil naniniwala ka sa blessing, you want to serve God faithfully, at dahil naniniwala ka sa punishment and sa warning ng Panginoon, you will go away from sin. Nagigets po natin, and that is love. That is love. That is real love. Pangatlo, hindi lang basta take up your cross to become a real disciple. Hindi lang basta love one another to become a real disciple. Okay? To be a true disciple, be Christ-like. Maging kamukha ka ni Kristo. Tignan mong mabuti yung buhay ni Kristo. I-observe mo yung buhay ni Kristo. Gayahin mo yung buhay ni Kristo. Okay? Well, God understands our imperfection. Ano po? Christians are not perfect. But real Christian, real disciples, sinless. Okay? Ulitin ko ha. Christians or real disciples, sinless. Okay? Nababawasan yung kasalanan. Bawas yung kasalanan. Unti-unting lumalayo sa kasalanan. Hindi ito something na, okay, sige, kung 5 beses ako naninigarilyo, para maging totoong Kristiyano ako, 2 na lang. Pero maninigarilyo pa rin ako. Hindi ganon, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, unti-unti mo na nalalayuan yung mga kasalanan sa buhay mo. Okay? Kung meron kang bisyo, alright? Kung madalas ka magmura, kung meron kang maling pamumuhay, maaari in your first year bilang isang Kristiyano, sa una mong taon ng pagiging Kristiyano, ang natanggal mo yung bisyo. Okay? Glory to God for that. The following year, ang natanggal mo, okay, yung pagmumura. Glory to God for that. Nagigets niyo yung ibig sabihin ng sinless? Paunti-unti na lumalayo ka sa kasalanan mo to the point na hindi mo na nagagawa yung same mistake. But the truth is also na sa bawat paglakad mo sa buhay, meron at meron kang bagong kasalanang magagawa. But here's the thing. Here's the thing. Kapag totoo kang disipulo, nagkasala ka, hindi ka na mananatili sa kasalanan na yon. Iko-confess mo yan sa Panginoon, gagawin mo lahat ng effort mo para hindi mo na magawa yung kasalanan na yon. Bakit? Kasi being a real disciple is intentional. Intentional. Intentional mo na susundin ang Panginoon, hindi lang kapag nararamdaman mo, hindi lang kapag trip mo, hindi lang kapag nasa mood ka, hindi lang kapag maganda yung nangyayari sa buhay mo. No matter what's happening in your life, no matter what you feel, no matter what's lurking in your mind, intentional mong susundin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, in 2 Corinthians 13:16-18, it says there, "But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. For the Lord is the Spirit. And whenever the Spirit of the Lord is, there is freedom." So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Nung hindi mo pa kilala si Kristo, para kang
isang tao na merong nakatakip na belo sa muka. Okay? Nakatakip na belo sa muka. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Nakabase lang yung ginagawa mo sa nararamdaman mo, kung ano lang nasisense mo. Pero nung tinanggap mo si Jesus Christ, tinanggal niya yung belo na yan. And because of that, nakita mo ng malinaw yung katotohanan. And you will live in that truth. Okay? Becoming like Christ, mga kapatid, is our ultimate goal here sa mundo. Okay? Hindi ka magiging perfecto, ulitin ko, hindi ka magiging perfecto. Marami nagsasabi, hindi ko kayang maging katulad ni Kristo, perfecto si Kristo. That's true. Pero si Kristo lamang ang tamang example para sundin natin sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, si Kristo, ang dami niyang tinuro sa atin. Okay, tinuro niya sa atin paano natin ididil tong mundo na to. Tinuro niya sa atin paano tayo magre-respond sa victory, paano tayo magre-respond sa trials, paano tayo magre-respond sa problema, sa hate, and sa marami pang bagay, mga kapatid. Tinuro sa atin yan ni Kristo. Now, as we turn to Christ, mga kapatid, our old nature, dapat yung dati nating pagkatao, nagpe-fade away. Tapos yung bagong pagkatao na pinoprovide ni Kristo, yun yung bumabalot sa atin. As we move forward sa buhay na ito, dapat yung transformation sa buhay natin nakikita bilang isang totoong disipulo. Kasi mga kapatid, here's the thing. The real test of spirituality is not being intellectual, not being so busy in the ministry, not just working if someone is looking or you are a Christian for a long time. But the real test of being a Christian is being Christ-likeness. Mga kapatid, nakikita mo na totoo si Kristo sa buhay mo. Nakikita ng mga tao sa paligid mo na totoo si Kristo sa buhay mo. Kaya nga si Apostle Paul, ito yung instruction niya in Ephesians chapter 5 verse 1. Imitate God, therefore, in everything you do because you are His dear children. Di ba? Ito lang yan, mga kapatid. Kapag nagkaanak ka, dalawa lang pwedeng kamukha niyan. Okay? Ikaw or yung asawa mo. May mga resemblance si tita, may mga resemblance si tito. Hindi imposible yan. Bakit? Kasi kamag-anak mo sila. Magtaka ka kung yung kamukha ng anak mo si Ninong. Hello? Nagigets niyo po yung ibig ko sabihin? Ngayon, kung anak tayo ng Panginoon, sinong dapat kamukha natin? Yung parents natin. Sino yung parent natin? Si God. Si God. Imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. Direkta yan. Kaya nga kailangan mong basahin yung Biblia para makita mo yung buhay ni Kristo, gayahin mo yun. Pangalawa, you can also follow Christ by this. Sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians 11:1, you should imitate me as I imitate Christ. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, natignan mo rin yung buhay ng mga mananampalataya na naglilid sa'yo. Because by them, as they follow Christ, and as you follow them sa pagsunod nila kay Kristo, magkakaroon ka ng Christ-likeness. Hindi sila mismo yung susundan mo or susundan mo. Okay? Ang gagawin mo, susunod ka sa kanila dahil papunta rin sila kay Kristo. Nagigets po natin, mga kapatid. Okay? So it's very important. Kasi ito yan, mga kapatid, the best witness of you being true disciple and how you imitate Christ is your family, not your seatmate once a week at church. So sana sa bawat isa, mga kapatid, kahit nasaan ka, makita sa'yo yung totoong pagiging Kristiyano.
yung totoong pagiging disipulo. Okay? Hindi lang sa pangalan, hindi lang sa relihiyon, hindi lang dahil yun yung pangalan ng church ninyo. Okay? Kundi dahil nagre-reflect talaga sa'yo yung pagiging totoong Kristiyano and pagiging totoong disipulo. Conclusion, we become Christians, mga kapatid, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. And we become disciples of Christ when we live according to His will and commands. Being a true disciple is a long-term commitment. Mga kapatid, yung mga, kanina yung in-example ko sa inyo, yung mga big companies, okay, has their own identity. They are well known by their products. So sana tayo din. Tayo yung resulta ng sakripisyo ni Kristo. Sana tayo din ma-represent natin si Kristo sa buhay natin ng maayos. Ang pagiging Kristiyano is not just about feeling good. Ang pagiging Kristiyano is not just about being religious. Ang pagiging Kristiyano is about following Christ sa buhay natin, mga kapatid. Okay? Yung mga disipulo, mga kapatid, dito ako magtatapos. Yung mga disipulo, kung nakakanood kayo ng mga movies na martial arts, di ba doon yan common? Di ba? Master tas disciple, master tas disciple. Ganun yung relationship, no? Yan, si Jackie Chan, master. Di ba? Si Jet Li, master. Di ba? Si Bruce Lee, ang master niya, si Ip Man. Yan, di ba? Ganyan, di ba? Yung disciple, sinusunod niya ng kumpleto, sinusunod niya ng maigi yung tinuturo ng master niya. Tayo po, mga kapatid, disipulo tayo ni Kristo. Ang master natin, si Kristo. Bilang disipulo ni Kristo, mga kapatid, let me tell you this. We must allow Christ to tell us how to live our life and follow it. It's not about kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. It's not about kung anong gusto mong ugali meron ka. It's not about kung anong gusto mong gawin lang sa mga bagay na binibigay sa'yo ng Panginoon. It's about, Lord, how do you want me to live this life? Lord, how do you want me to manage yung mga blessing na pinagkakaloob mo sa amin? Lord, how do you want me to act bilang isang tao? It is God, it is Christ who will tell us how to live our life. Not you, not the world, not other people. Okay? It should be Christ who will tell you. Okay? And the people that actually follow Christ. Kasi hindi natin kayang maging Kristiyano mag-isa. Kailangan natin maging Kristiyano together. Kaya nga 'di ba, yung tagline ng yung commitment natin dito sa ating church, we lift people up with positive answers in life. Ano pa sa community group, we do life together. 'Di ba? Ano pa sa discipleship, be one and make one. Okay? Because we need each other to grow as a believer. It's the greatest feeling, giving you the only, living in the new me, Jesus working through me.